Ano ba Miguel, nasa labas tayo ang konsumidong tura ni Carmela sa asawa. Nag-uumpisa na naman kasing lumikat ang kamay nito, pinaglalaroan ni Miguel ang dibdib ni Carmela, ang isang kamay nito ay pumaloob sa underwear ng asawa. Huwag kang malikot honey, hayaan mong paligayahin kita. Kinagat-kagat ni Miguel ang tenga ni Carmela, at mas lalong pinagbuti ang paglalaro sa perlas ng asawa niya. Pigil na gumawa ng anumang ingay si Carmela, anumang lilikhain niyang tunog, ay tiyak na aalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Alas 11 na ng gabi at tanging ang huni na lang ng mga kulisap, at ang kanilang bumibilis na paghinga ang tanging naririnig nila. He dipped his middle finger in his wife's femininity. He can now feel her how moist she is as he hastened the pace of going in and out of her. A few moments more he felt her stiffen, and the tightening of her walls almost choked his fingers. Her love juices overflowed and he lathered some on his palm, and bring it to his mouth. She tasted like pineapple, a sweet taste that left an aftertaste and lingered in his taste buds. Dali-daling kinarga ni Miguel ang asawa at ipinasok sa kanilang silid, at dahil natutulog sa kama si Heidelin, ay sa sofa niya inihiga ang asawa, kaagad niyang tinanggal ang underwear nito at sumubsob sa pagitan ng mga hita ng asawa. He stiffened his tongue and entered her tight hole with that forward and backward motion. He sucked and then made a wiggling motion of his tongue, going to and from the laba. Nasa bunutan ni Carmela ang asawa sa paglalaro nito sa kanyang alaga. Parang titirik ang mata niya sa sensasyong pinapalasap sa kanya ng ekspertong dila ng asawa. Magkaibang bilis ang ginagamit ni Miguel, minsan ay parang halos di nito ipinapasayad ang dila sa alaga, minsan naman ay mabilis at mariin ang paraan ng pagdila nito. Siya na mismo ang nagsubsab palalo kay Miguel sa pagitan ng hita, dahil para na siyang mababaliw sa kiliti, nang maramdaman niya ang pamumuno ng puso na hudyat ng nagbabadyang pag-abot ng rurok, ay naiyakap ng kanyang mga binti sa katawan ng asawa. Nanigas ang kanyang mga binti at doon ay nanulash ang kanyang katas. Biglang umahan si Miguel at pumosisyon sa ibabaw ng asawa, walang babalang ipinasok ang kahandaan sa alaga ni Carmela, at walang mintis ang pagsagad nito kaagad sa kanyang lagusan. Napaawang ang bibig ni Carmela sa bilis ni Miguel na parang may hinahabol. Para itong isang ekspertong hiniti na walang humpay sa ibabaw ng isang kabayo, ang kanilang mga hininga ay mabilis na nakikipagpaligsahan sa tunog na nililikha ng kanilang nagsasalubong na mga alaga. Iginalaw na rin ni Carmela ang balakang, upang salubungin ang pag-urong at sulong ng asawa. Napaungol si Miguel sa ginawa ng asawa, kaya hinawakan niya ang dalawang binti nito at isinampay iyon sa kanyang balikat. Inanggulo niya si Carmela para sa mas malalim niyang pananalakaay. Isinagad niya ang pag-abante at halos bunutin ang kahandaan bago muling dahanda ang susulong uli. Napapasunod ang katawan ni Carmela sa panunukso ng asawa, kaya hinawakan niya ang pang-upo ng asawa, at ito na mismo ang nagdikta kung gaano kabilis, at kariin ang dapat nitong gawing pananalakaay. Dahil sa ginawa ni Carmela ay isang malakas na ungol ang pinakawalan ni Miguel. Tinakpan ni Carmela ang bibig ni Miguel sa takot na maalimpungatan si Heidelin. Sa kanilang mag-asawa, ay sadyang mas mahilig umungol si Miguel kaysa kay Carmela. Mahilig din itong magmura noon tuwing nagniniig sila, pero laging nagagalit si Carmela, kaya mula noon ay kinontrol na niya ang ganoong nakagawian. Ilang pagbayo pa at tuluyan nilang naabot ang dako paroon ng magkasabay. Hindi kaagad umalis sa ibabaw ni Carmela si Miguel, para masiguro na walang maaksayang katas nito. Pagkatapos ay maingat na umalis sa ibabaw ng asawa at tulad ng nakagawian, ay kumuha ng panlinis sa banyo at nilinis ang alaga ng asawa. Siya na rin ang nagsuot dito ng underwear. Binuhat niya ito pabalik sa kama nila, at tumabi si Miguel sa asawa, at isang mariing halik ang iginawad niya sa sentido ng asawa at saka niyakap ito. Ang walang kamalay-malay nilang anak ay masarap ang tulog, hindi man lang ito nagising sa ingay na nilikha ng ama nito. Nakangiti na tiningnan ni Miguel ang anak. Para kang Tim ang nangingiti dyan, saway ni Carmela kay Miguel. Natutuwa lang ako sa anak natin, para talaga siyang si Brianna, mas mapagkakamalan pa siyang anak nito kaysa anak mo, pansin ni Miguel. Natural naman siguro dahil kapatid mo siya, magtaka ka kung kamukha siya ni Isagani. Saad ni Carmela bago tinalikuran si Miguel. Ikaw honey, kailan ka pa naging moldita? Amused na tanong ni Miguel sa asawa. Moldita naman talaga ako akala mo porket tahimik ako ay wala akong masamang ugaling itinatago, doon ka nagkamali?
Ang bait mo kaya, sip-sip ka, gusto mo lang yata ulit umiskor eh. Natawa na lang si Miguel sa pagtataray ni Carmela. Kahit anong gawin nito, ay maganda pa rin ito sa kanyang paningin, layong tipo ng ganda na hindi mo pagsasawaan. Matulog na nga tayo, maaga pa ulit tayo bukas, si Pisyo na ang bahala bukas honey, tinawagan ko na, kawawa ka naman galing pa tayo ng Manila at diretso sabak ka kaagad sa maraming trabaho, tura ni Miguel. Hindi pwede, kailangang naroon ako para maayos ang record, sansala ni Carmela. Napangiwi si Miguel bago nagsalita, gusto mo lang yatang makita si Gooding eh, kaya gusto mo anden ka. Hinampas ni Carmela ang braso ni Miguel, ako tigilan mo dyan sa kaseselos mong wala sa lugar ha. Alangan naman na hayaan ko lang si Pisyo at si tatay, mas gamay ko naman ang trabaho, paliwanag ni Carmela, nakangusong nagmamaktol si Carmela. Kaya pala halos di mo ako tantanan, Diyos ko po Miguel, may anak na tayo at lahat, ganyan ka pa din, hindi nga ako nagselos sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo, may narinig ka ba, bagnat na si Carmela? Siyempre lalaki naman ako, walang mawawala sa akin. Itulog mo na lang yan Miguel, sabi ni Carmela, tuluyan ang natulog si Carmela, napagod na nga ito sa lambutsingan nila, ay nautas pa ito sa pagseselos ng asawa. Nagising bandang alas 5 si Miguel, at tulad ng dati ay gusto ulit magtampisaw sa kandungan ng asawa, hindi na ito naghintay magising si Carmela, bagkus ay siya na ang nagmaniobra. Tinanggal niya ulit ang underwear ng asawa at maging siya ay kaagad hinubad ang boxer, dahil umaga ay tayong-tayo ang kanyang kahandaan, pumaloob siya ulit sa comforter at kagyat na inangat ang isang hita ni Carmela, napaungol ito pero nanatiling tulog. Mamasa-masa pa ang alaga ng asawa, kaya sagad niyang ipinasok ang kahandaan, nag-umpisa siyang umulos ng marahan kahit natutulog na si Carmela. Kaagad siyang hinampes nito ngunit hindi nagpatinag, kaya ilang sandali pa ay napapikit na rin ito, at ninamnam ang kay-gaigayang paglabas-masok niya, nang biglang umiyak si Heidelin, napahinto sila pero nanatiling nakabaon pa rin si Miguel sa asawa. Inay, iiyak-iyak na kapa ni Heidelin sa ina. Kaagad niyakap ni Carmela si Heidelin at tinaliman ng tingin si Miguel, para bunutin nito ang kahandaan sa kanyang bakana, ngunit pilyo lamang itong ngumiti. Kinapa ni Heidelin ang dibdib ng inatanda na gusto nitong dumide, pinagbigyan ito ni Carmela at siya ang nagpalabas sa dibdib niya, kaagad na sinimsam ng anak ang dede niya at muling pumikit. May naisip na kapilyuhan si Miguel, unti-unti siyang umulos ng marahan at kinakagat-kagat pa ang tenga ni Carmela. Samantalang nais na magwala ni Carmela sa kamanyakan ng asawa, hindi lang siya makaimik dahil kasalukuyang dumidede si Heidelin, ayaw pa naman nito na hindi niyayakap sa tuwing nakasimsim sa dibdib niya, maya-maya pa ay mas damiin at bumilis ang pag-ulos nito. Muli silang inaalog na mag-ina, mas niyakap ni Carmela si Heidelin, para hindi ito gaanong maistorbo sa kagagawan ng ama. Ilang sandali pa ay nakaraos na si Miguel nang maramdaman ni Carmela ang pagkislat ng kahandaan nito sa loob niya, at sumirit ang katas nito sa loob niya, habang si Heidelin ay walang kamalay-malay sa kahalayan ng ama ay nakapikit pa rin. Pagkatapos ng mainit na sandali nilang mag-asawa ay malakas na hinampes ni Carmela ang asawa, grabe ka talaga, wala kang patawad, hindi ka nahiya sa anak mong natutulog at hindi ka pa talaga nakontento sa ginawa natin kagabi, salubong ang kilay na site ni Carmela kay Miguel. Siyempre iba ang kagabi iba din ngayon, tapos iba din mamaya sa banyo, halika na honey sabay na tayong maligo, nakangisi na iniaya ni Miguel sa asawa. Manyak, hinampes niya ito ng unan at sapol ang mukha ni Miguel. Aray honey, grabe ka sa akin, matapos kitang dalhin sa langit, iyan lang igaganti mo sa akin, may tampong tura nito kay Carmela. Bumangon na si Carmela at maingat na inilagay sa gitna ng kama ang anak na kakatapos lang dumide sa kanya, kaagad siyang nagtungo sa banyo at inilak yun. Mahirap na baka umisa pa ulit ang asawang ang hilig talaga sa lambutsingan, naririnig niya ang mahihinang katok nito ngunit hindi na yun pinansin. Matapos maligo ay nagpunas na ng katawan, at sa malas ay nakalimutan pa niyang magdala ng pamalit, kaya nakatapis lang na lumabas. Biglang lumaki ang mata ni Miguel nang mula sa banyo, ay lumabas ang asawang nakatapis lang ng tuwalya, tinitigasan na naman siyang nakatingin dito, ang makinis at maputi nitong kutis, ay kay sarap lasapin kaya dali-dali niya itong nilapitan.
Umiwas si Carmela kay Miguel, mahirap na, kitang-kita sa paninitig nito na balak na naman itong umisa, aba, namimihasa na yata ito at dinaig pa niya ang isang hostess sa sunod-sunod na customer, tigilan mo ako Jimenez. Makakatikim ka talaga sa akin, banta niya at pinakita dito ang kamaong nakakuyom. Talagang titikman kita, akala mo tatantanan kita, nagkakamali ka, hindi kita titigilan hanggang hindi ka nabubuntis. Isang nakakalokong ngisi ang sumilaay sa mga labi nito, at dinamba ang asawang nakahawak sa tuwalyang nakabuhol sa bandang dibdib. Ang totoo kahit si Carmela ay nai-excite naman, kaya lang ay kailangan niyang pumunta ng maaga sa palaisdaan para sa ikalawang batch ng harvest. Maaga ako dapat doon kay Tatay Benigno, mahinang sabi ni Carmela kay Miguel na nakayakap na sa kanya mula sa likuran. Iginiya siya nito doon sa loob ng walk-in closet, at tinanggal ang tuwalyang nakabalot sa basa pa niyang katawan. Parang naulol si Miguel nang masilayan ang hubad na katawan ng asawa, kaagad niyang isinabsab ang muka sa dibdib nitong malarosas, para siyang isang uhaw na sanggol, at nalisap pa ang manamis-namis na gatas ng asawa, pigil ang helanghing ng asawa nang kusang bumaba ang mukha niya sa alaga nito. Nakatayo ito at ipinatong niya ang isang binti nito sa isa niyang balikat, kitang-kita niya ang magandang korte ng katawan nito. Mamula-mula pa rin at katamtaman lang ang laki ng perlas nito. Hinubad niya ang kanyang boxer at pinatalikod ang asawa, inangat niya ng konti ang pang-upo nito at doon ay swabe siyang pumasok mula sa likod, masdama niya ang kasikipan nito at maging siya ay napaungol na rin. Nag-igtingan ang kanyang panga para pigilin ang sarili na makalikha ng mas malakas na tunog, para hindi magising ang anak na tulog pa. Napapikit siya habang walang humpay siyang umuurong sulong sa kasalanan ng asawa. Mainit-init ang loob nito at ilang sandali pa, ay dama na niya ang paninikip ng lagusan nito hudyat na anong sandali, ay maabot nito ang rurok. Mas binilisan niya ang sagad na sulong, ay nang inag siya at pumilandet ang katas niya sa sinapupunan ng asawa. Muntik pang masabsob sa carpeted na sahig si Carmela nang makamta ng rurok ng kaluwalhatian, kung hindi siya nahawakan ng mahigpit ni Miguel sa baywang. Iginiya siya nito paarap at muling hinagkan ng Merib Dub, at hindi pa rin ito hinuhugot ang matigas pa rin itong kahandaan. Nadama pa niya ang pakislot-kislot sa loob niya bago ito marahang hinugot ni Miguel. I love you honey. Salamat sa pagpapaligaya sa akin sa tuwina. Iyon ang sinabi ni Miguel bago ito kumuha ng bimpo na panlinis ng alaga niya. Pinihisan niya si Carmela at muling kinarga para ilagay sa kama. Muling nakatulog si Carmela, napangiti na lang si Miguel sa kapilyuhan niya, gising na si Heidelin at siya na ang umasikaso sa anak, bumaba sila ng komedor matapos itong magsepilyo ng ngipin. 6:00 pa lang at nandun na si Yaya Adela sa komedor na nag-aabang sa kusinira para sa almusal nila. Good morning Yaya Adela, bungad ni Heidelin sa matanda. Good morning baby ganda, ang saya lang na sagot ni Yaya Adela. Parang kinikiliti sa narinig, biglang sumeryoso si Heidelin at biglang nagtanong sa matanda, Yaya may lindol ba kagabi? Nabaghan ang matanda ngunit nakuha niya ang ibig sabihin nito. Wala naman anak. Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo? Pilyang ngisi ni Yaya Adela sa alaga. Tatay, may lindol po, bakit umuuga ang kama kagabi at kaninang madaling araw, ang walang mali siyang tanong ng anak sa ama. Namula si Miguel at napahawak sa batok, si Yaya Adela ay pigil ang tawa, dahil alam niya kung bakit umuuga ang kama. Ayan kasi ang hilig, kawawang Carmela, mukhang tatanghaliin na naman ang bangon. Napakamot sa kanyang ulo si Miguel sa sermon ni Yaya Adela, tahimik silang nag-almusal at tulad ng nakagawian, ay nagpapasubo si Heidelin sa ama. Matapos kumain ay diretsyo na sila sa palaisdaan, daldal ng daldal si Heidelin at panay tanong pa rin sa sinasabi nitong lindol. Napailing na lang si Miguel na nagmamaneho. Pagkarating nila ay kaagad sinalubong ni Mang Benigno ang apo at kinarga, hinalikan nito ang pisngi ng apo at gayon din ang ginawa ni Heidelin sa lolo niya. Lolo, lumindol ba kagabi? Umuga ang kama habang dayday ako kay nanay. Nakaintindi kaagad si Mang Benigno at muntik ng matawa, tiningnan niya ang namumulang si Miguel, aasahan na niya ang pagbubuntis muli ng anak sa susunod na buwan, halatang pagal si Carmela noong galing ng Manila, ang mga mata nito ay medyo mugto at sa tuwina ay nahuhuling humihikab.
Hindi na hinanap ni Mang Benigno si Miguel kaninang madaling araw, para ipaalam na siya na muna ang pupunta para sa ikalawang harvest. Nakita ni Miguel na tila may hinahanap si Guding. Lumapit ito kay Mang Benigno at hinahanap si Carmela. Umigting ang panga ni Miguel nang marinig ang tanong na iyon. Lumapit siya dito at tinanong ito, "Bakit mo hinahanap ang asawa ko?" "Natural, mas sanay ako sa asawa mo, at siya sa tuwi na ang kinakausap ko sa mga transaksyon dito," ang diretsyong sagot nito kay Miguel. Nais magalit ni Miguel ngunit pinigilan niya ang sarili. Suki nila ang hambog na ito kaya dapat ay pakiharapan ng maayos. Nanlaki ang mata ni Miguel nang matano ang asawa na bumaba sa motorsiklo ni Pisio. Aba at pinagod na niya at lahat ay pumunta pa rin sa palaisdaan. Kaagad na nagsalubong ang kilay ni Miguel nang matano si Carmela. Di yata't hindi sapat ang pangroromansa niya kagabi at kaninang umaga, at nagpumilit pa itong tumungo sa kanilang bahay. "Honey, di ba sabi ko sa'yo, ako na ang bahala," may bakas ng iritasyon sa tinig ni Miguel nang pinagsabihan ang asawa. "Paano ako mapapekali ang daming gagawin dito? Ano ang gusto mong gawin ko?" Humilata buong maghapon, iritableng sagot nito kay Miguel. "Kailangan mong makabawi ng lakas honey, dahil mapapasabak ka na naman sa bakbakan mamayang gabi." Sadyang nilakasan nito ang huling sinabi para marinig ng antipatikong si Guding. "Sige, lakasan mo pa isiga mo pa," galit na tura nito kay Miguel. Kailangang malakas ka para sa bakbak. Hindi na naituloy ni Miguel nang piningot na ni Carmela ang tenga niya. Sa tangkad niya at liit ni Carmela ay napayuko siya. "Aray naman honey," reklamo ni Miguel. "Galit ka," pinandilete ni Carmela ang asawa. "Hindi syempre honey. Paano ako magagalit kung palagi mo akong dinadala sa kaluwalhatian?" Isang malutong na halik ang iginawad ni Miguel sa asawa, at muli isang malakas na hampas ang natanggap mula kay Carmela. "Iyang bibig mo talaga ay walang preno, di ka na nahiya." Maagang natapos ang pangalawang harvest, at sa kabuuan ng araw na iyon ay nakanguso lang si Miguel. Dinedma siya ng asawa na punong abala sa pagbabantay sa timangan at paglilista. Parang nabunutan ng tinik si Miguel sa lalamunan nang sa wakas ay umalis na sina Guding. 4:00 na sila nakauwi ng mansion. Tulog si Heidelin sa kalikutan nito na nag-urirat sa mga tauhang abala na nag-aahon ng mga lambat. Paderag na bumaba si Carmela sa sasakyan, at nakasunod lang si Miguel na karga ang anak na himbing na natutulog. Pagkarating sa taas ay kaagad naligo si Carmela, dahil nanlalagkit siya sa maghapong trabaho. Paglabas ng banyo, ay nakadamit na siya at nakabalot ang buhok ng tuwalya. Nakasimangot pa rin si Miguel na lumapit sa kanya. "Sorry na honey, nagseselos lang naman ako doon sa admirer mo eh." "Diyos ko po, tigilan mo ako sa kakaselos mo Miguel, hindi nga ako magkanda-ugaga sa pag-asikaso sa mga gawain dito. Ang paglalandi pa kaya, kung gustuhin kong lamandi, di sana noon pa," mariinaturan niya kay Miguel. "Kaya nga nagso-sorry na alam ko naman kasi na ang dami mong admirer." Walang salitang namutawi sa bibig ni Erica sa mga banat ng asawa, at kailan pa siya nagkaroon ng maraming admirer. Natulog sila ng gabing iyon ng matiwasay, at kahit anong pangangalabit ni Miguel ay hindi siya pinagbigyan ni Carmela. Kinabukasan ay nagulat si Carmela ng andan na pala ang mga biyenan. Naging matagumpay daw ang operasyon ni Brigan. Andan din ng maaga si Mang Benigno, at dala-dala nito ang record book ng naging bentahan ng nakaraang harvest sa palaisdaan. Wala pa rin sa mood na kibuin ni Carmela ang asawa at napansin iyon ng kanilang mga magulang. Si Heidelin ay panay ang usisa sa mga galing ng Manila kung kailan niya makikilala ang pinsan. "Lola, kailan ko naman makikita si Brigan, kapag pwede na siyang ibiyahe pa uwi dito at magaling na," sagot ng Abo Ella sa apo. "Ay, matagal pa pala ako may kalaro, may mga pasalubong ako sayo apo." "Lola, marami akin," paglalambing ni Heidelin sa lola niya. "Oo apo, may cake akong dala para sayo, hindi ba paborito mo yon?" Yehey, tuwang-tuwa si Heidelin sa narinig. Nag-usap ang magbalaeng Oscar at Benigno sa library, at nabanggit ng una ang naging iringan ng mga anak. Tawang-tawa naman ang huli dahil sa kapilyuhan ng anak. "Hay naku bala bubuntisan ka agad yata ng anak ko yang anak mo." "Aba at halos 5 taon din na tigang yang anak ko kaya sinusulit ang anak mo. Baka sa susunod na buwan may kapatid na kaagad si Heidelin natin." Natawa na lang si Mang Benigno sa sinabi ng amo. Marami pa silang napag-usapan at isa na doon ang naging huling harvest.
Lingid sa kaalaman ni Carmela ay lahat ng kita sa palaisdaan ay inilalagak iyon sa trust fund ni Heidelin. Ayaw sana ni Mang Benigno, ngunit naging mapilit ang mga balae kaya wala siyang